Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Martes, Agosto 26, tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita kada aga. Junel Baklay kag karon sa aton balantayan kag mainit nga mga headline. Isa patay kag isa pilason sa militar sa liwat nga pag-engkwentrohan ay isang Philippine Army kag NPA sa Tapas, Capi. 1.8 billion flood control project sa Iloilo ginapausin. Tipan centers ginbuksan sa pila ka mga plaza kabahin sa pagsaulog sa 88th Iloilo City Charter Day. Mayor Trenyas magaupod sa Mayors for Good Governance Initiative. Kasi ka mga LGU sa Antique nagdeklara sang class suspension bangod sa malain nga panahon. DSWD Field Office 6 nagpasalig na may bastante nga supplies ang family food packs. Handa i-augment sa mga maapektuhan sang anuman nga kalamidad. Grade 12 student dakop sa bypass operation sa Banwa sang Lemery. Kag third ID ginasaulog ang National Heroes Day. Agi sa isa ka blood donation activity. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kag karon sa detalye na sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Patay ang isa ka soldado kag isa pang pilason sa liwat nga pag-engkwentrohanay sa Philippine Army kag New People's Army sa barangay Agpalali, Tapas, Capiz. Suno kay 3rd Infantry Division spokesperson Colonel Eric Lamzon sa paglagas sa militar sa mga rebelde, isa ka engkwentro nagluntad alas 7:45 kahapon sang aga. Ginabanta pulo kakatapos ang Central Front kag Regional Centro di Gravidad sang Committee Rehiyon Panay ang nakaengkwentro sa militar. Nasundan pa ini sang isa ka engkwentro pasado alas 10 sang aga sa barangay Agpalali. Igo sa idalom sang tiyan ang naagom sa napatay nga soldado. Samtang may igo man sa dugan ang naagom nga pilason sang isa pagid ka soldado nga ginbulong sa ospital sang 3rd Infantry Division. Ginkasubo sang 3rd ID ang natabo kag ginpasiguro nga ihatag ang tanan nga bulig para sa duha ka mga soldado. Sa asod-asod nga engkwentro ginmanduan man ni 3rd ID Commander Major General Michael Samson ang mga soldado nga hindi maguntat sa paglagas sa nabilin nga mga miyembro sa Central Front kag Regional Centro de Gravidad sang Committee Rehiyon Panay tubtob sa mapukan ang grupo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Luyag ni Iloilo 5th District Board Member Rolex Soplico nga ipausisa ang masobra 1.8 billion pesos nga balor sang flood control project sa iya distrito umpisa sang tuig 2022. Sa iya privilege speech may tigulo nga dilugi sa regular session sa sangguniang panlalawigan sa Agosto 19 gin-mensionar ni Soplico ang mga numero nga iya nakuha sa bag-o ginunsar nga website nga sumbong sa Pangulo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sunod sa iya apat lang sa 11 ka mga banwa sa 5th District sang Iloilo ang nakalista sa site ang istansya nga mayara sing 19.3 million pesos, Concepcion 49.5 million pesos, Ahoy may 816.6 million pesos, kag Barotac Vejo nga mayara sang 610.2 million pesos.
Ginsiling niya nga may pito pa ka mga dugang mga proyekto nga nagabalor 660 million pesos ang wala nakabutang sa database nga mayara sing kabilugan nga 1.8 billion pesos. Nasuno sa billboard sang proyekto, nalakip diri ang mga masunod 143.2 million pesos awarded sa J. George Construction Corporation sa Poblasyon San Dionisio, 59.8 million pesos awarded sa A. Pendon Construction and Supply sa Poblasyon Carles. 144.5 million pesos naman ang gin-award sa A. Pendon Construction Supply sa Bangkal, Carles. 56.7 million pesos ang gin-award sa George Construction Corporation sa Mangorokoro, Ahoy. 85.1 million pesos ang gin-award sa Z. Zarls Construction and Supply sa Pili, Ahoy. 76.1 million pesos ang gin-award sa A. Pendon Construction and Supply sa Mangorokoro, Ahoy. Kag 95.3 billion pesos naman ang gin-award sa QM Builders. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Uswag Atipan Centers ginbuksan sa pila ka mga plaza kamahin sa pagsaulog sang 88th Iloilo City Charter Day. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Nakabenepisyo sang libre nga gunting, masahe, manicure, pedicure, kag pagproseso sang pila ka dokumento sa CCRO mobile registration ang pila ka pamulo sang syudad sa ginbuksan nga mga Atipan Center sa pila ka plaza sa syudad sang Iloilo. Kadungan sa pagsaulog sang 88th Iloilo City Charter Day, dako nga bagay nga madala palapit sa pumuluyo ang pila ka serbisyo suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Mismo si Mayor Treñas kaupod sa Kagawad alang sa Dimar kag Nini Delagiana ang nagpadulong sa Haro Plaza gud usisaw ng sitwasyon sa aktibidad. Yung pahayag man sa alkalde nga ginatun-an na ang plano ang pagpahamtang sa opisina sa Atipan Center sa mga distrito agad hindi na mabudlayan ang ibang nga magsaka pa sa 7th floor sa City Hall agad makaproseso sang serbisyo nga ila ginakinahanglan. Magluwas sa Haro Plaza, may kasubong man nilikoton ang ginhiwat sa Plaza San Arevalo. Para sa Bagong Pilipinas, Jinel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayor Raisa Treñas mag-upload sa Mayors for Good Governance Initiative. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, Nagabutyak sa interes si Iloilo City Mayor Raisa Treñas na mag-upload sa kausa sa Mayors for Good Governance Initiative na nagahinyo sa mailig na pag-usisa kay investigasyon sa tanan ng mga flood control projects sa ilog na pungsod. Sa panawagan sa transparency, kaghinyo sa presidente ng investigasyon sa mga flood control projects, nagdapati ang alkalde nga makabuligid ang iya pag-report sa alyansa sa mga alkalde. Dugang man sini, isang Iloilo City sa nagasuporta sa investigasyon, kay nagaupod sa kausa sa pagpatuman sa good governance para sa kayuhan sa mga pumuluyo nga among pinaka-benepisyaryo sang mga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Jinel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. posibilidad sa pagbawi isang deklarasyon sa persona non grata batok kay Iloilo City District Engineer Roy Pacanan pagatun-an ni Mayor Raisa Treñas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, Pagatunan pa ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang suwestyon sa pagbawi isang deklarasyon sa persona non grata batok kay Iloilo City District Engineering Office Director Engineer Roy Pacanan. Sa interview sa media kay Mayor Treñas, yung pahayag sa niya nga mabawi man o kung hindi ang persona non grata, katungdanan gyapon ni Pacanan ang magpatag sa mga proyekto may kantanan sa mga flood control structures na ginadumalas ang ICDEO. Matandaan sa nabigag na sesyon ng City Council Ministeriyahan sa Bilaga Konsyal ang pag-request sa opisina ng alkalde sa pagbawi isang deklarasyon sa persona non grata kay Engineer Pacanan sa siniposible magatambong ang opisyal sa napatawag na Quadcom hearing. Sa karon, importante suno kay Treñas mapasiguro na sustainable to proper coordination ang ICDEO sa lokal nga panguluhan para mapasiguro nga mapuslan kag kayuyon ang implementasyon sang proyekto. Sandamdag lang sa nagpadalawan sang listahan sa mga proyekto ang ICDEO sa talatapan sang alkalde angot sa request ng opisina sang kompleto nga lista sa mga ginapaobra nga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Jinel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. 13 ka banwa sa probinsya sa Antique nagdeklara sang suspensyon sang in-person classes bangod sang malain nga tiyempo wala sang klase sa tanan nga level sa mga banwa sang Tobias Fournier, Bilison, Barbasa, Valderrama, Patnungon, Pandan, kag Sibaste. Wala man sang klase halin sa preschool, tubtob senior high school, sa Sibalom, Hamtik, Aninii, Kulasi, San Jose, kag Bugasong. Lakip man sa mga banwa, amo ang Sibaste sa banwa sa Antique nagdeklara man sang suspensyon sa advisory sang LGU. Wala sang klase sa tanan nga level sa Agosto 26. Samtang ang banwa naman sa San Jose de Buenavista nagpagwa man sang class suspension tubtob sa senior high school. Ang klase naman sa kolehiyo magdepende sa tagdumalahan sang mga bulutuan. Radyo Pilipinas News. Ginmanduan ni Antique Governor Paulo Javier pagi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga ipaydalom sa heightened alert ang tanan nga mga munisipyo kag barangay subong man ang DRRMCs bangod sa ginpaabot nga mabugat nga pag-ulan dala sang low pressure area kag southwest monsoon o kon habagat. Sa ginpagwa ang advisory sa opisyal ginmanduan sini ang mga local disaster risk reduction management councils nga pasang karon ang risk communication kag pagpasiguro sa madasig nga pagpagwa sa weather advisories kag warnings. Ginpanugyanan man sa ang mga pumuluyo nga nagaistar sa mountain slopes, low-lying areas kag flood-prone areas nga maghalong. Likawan man ang pagtabok sa suba kag ipaiway anay mga coastal activities para malikawan ang anuman nga insidente. Ginpangabay sang gobernador ang tanan nga mangin preparado sa tanan nga tion sa emerhensya kay magpatuman gilayon sang preemptive evacuation kon kinahanglanon agud masiguro ang safety sang mga pumuluyo. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 nagpasalig nga may bastante nga supply sang family packs kag non-food items nga handa i-augment sa mga maapektuhan sa anuman nga kalamidad. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. May ara sa bastante nga supply sa family food bags kag non-food items nga handa i-augment sa mga lokal nga panguluhan nga maapektuhan sa anuman nga kalamidad. Ini ang pasaling sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Gipayam ni Angela Miranda, Information Officer sa Disaster Response Management Division o kung DRMD sa DSWD 6 na may nakastandby nga kabugusan ng 118 million pesos na bili sa stockpile ang regional office. Lakip sa 118 million pesos ang masobra 110,000 nga family food packs, 29,000 nga non-food items, 6,000 nga ready-to-eat food, kag standby funds below 2.7 million pesos. Majority board as a gusto for na itas standby family food tax worth 66,405,244.67. Ganaman kita ng food items na standby worth 43,713,375.85. Ganaman kita sa limang sa mga tawag na to ready to eat bills worth 5,624,000. Kada last year ito sa standby fund na 2,720,000 and this contributes to 180,42,650.42 standby resources and fund po. Nabatian ang kabahin sa pahayag ni Miranda. Para sa Bagong Pilipinas, Miranda Sereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 70 ka mga private security guards ginpaydalom sa first leg sang capacity building activity para sa pagpatuman sang freedom of association kag civil liberty. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Nagpaydalom ang 70 ka private security guard gikan sa nanuntuhan nga security agencies sa first leg sang capacity building activity for private security group sa pagpatuman sang freedom of association and civil liberty sining karon lang. Nagaorganisa ang Department of Labor and Employment o Condole Region 6 sang capacity building activity para sa pagpabakod sang kapasidad sa mga private security sector sa pagsiguro sang kalinuhan pagseguridad sang ilang kliyente. Ang capacity building activity nga giniwat
para sa mga security guards ang nagatuloy nga tumuro ng insakto nga pagresponde sa pagpasanyog kag pag-amlig sa kahiwayan sa asosasyon ilabi na sa tion sang welga, pikit kag kaangay nga mga hilikoton. Gimpahayag ni Dolo 6 Regional Director Atty. Sixto Rodriguez Jr. nga ang security guards hindi lang uniformed personnel nga nagabantay sa gills kung hindi sila man ang kaupo sa pagsiguro sa kanungan ilabi na sa tion sang labor actions. Dugang pa ni Arnie Rodriguez na pinagi sa pagbuling sa ila pagpaitindi sang ila responsibilidad, gina-empower man sila sa pagpasanyog at pag-amling sa kahilwayan sa mga mamumugot at ginagarantiyahan sang atong konstitusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pang balita, arestado sa Lemery Municipal Police Station ng isa ka grade 12 student sa ginpatigayon na bypass operation sa barangay Tabunan, Lemery, Iloilo. Ang suspect kilala nga si alias Boy Boy, 24 anyos, kag residente sa barangay Santa Cruz, Villa, Iloilo City. Nakumpiska sa suspect ang 60 gramos ang suspected shabu nga nagabalor 408,000 pesos kag buy bust money. Sa investigasyon sa kapulisan, nagakuha sang supply ang suspect sa Iloilo City kag ginabaligya sa banwa sang Lemery. Ang suspect yara na sa kustudiya sang Lemery PNP kag magapatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pagdumdum sa National Heroes Day, ang 3rd Infantry Spear Division nagpatigayon sa blood donation activity sa 3rd ID Cover Gym Camp General Macario Peralta Jr. Hamindan, Capiz. Kaupod sa 3rd ID sa Kayawatan ang Camp Peralta Station Hospital kag St. Paul's Hospital Incorporated Iloilo. Sa kabugusan, 196 ka individual ang nagparehistro kag 69 sa ila ang nakadonate sang dugo. Sunod kay 3rd ID Commander Major General Michael Samson ang blood donation drive, hindi lang medical mission kundi isa man ka living tribute sa ginimo nga sakripisyo sa mga baganihan. Sa paghatag sang dugo, nagahatag kita sang paglaom sa mga nagakinahanglan. Sa pagdonate sang dugo, ginakilala man sunod kay Samson ang mga baganihan nga naghatag sang ila kabuhi para sa aton kahilwayan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapakigbahin sa Techno Clinic for Technology Demonstration ang 22 kakatapos ang Akwit Rice Cluster sa Barangay Akwit, Barotac, Nuevo Iloilo. Aktibidad kabayan sa DA Masagana Rice Industry. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa detalye sa balita. Isa sa interventions para sa mga mangungulma kag agricultural extension workers sa ilalim sa Masagana Rice Industry Development Program o kung MRIDP sa Department of Agriculture Western Visayas ang mga pagtanyag sa trainings kag capacity enhancement. Ini ang pahayag ni Karen May Hipolito, agriculturist sa rice program sa usapang agrikultura sa Agosto 25. Pahayag niya nga nagatangag sa trainings para sa farmer leaders kag araman sa capacity enhancement sa agricultural extension workers. Sa mga trainings para sa farmer leaders, nakaliwat na sang apat ka training sa ilalim sang MRIDP ang regional office kag sa wano nga capacity enhancement para sa agricultural extension workers no lima na nga natapos. Pila sa topikong ginapatpat ang mga overview sa MRIDP, orientasyon sa seedling preparations, paano gamiton ang biofertilizer kag soil ameliorant, ano ang mga mayor nga peste kag diseases, ginatuluan man ang mga luma sa pagsulat sa ila communication letters kag iban pa. Dugang pa ni Polito nga pinaagi sini matuluan man sa mga farmer leader ang kapareho nila nga mga luma sa ila na hibaluan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Puro kalusugan ginhiwat sa banwa sang San Miguel. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita. Mas ginpalapit pa ang serbisyo sa ikaayong lawa sa munisipalidad sa San Miguel, Iloilo. Ini matapos ang ginlaunch ang munisipalidad ang Puro Kalusugan Program na isa ka flagship initiative ni Department of Health Secretary Dr. Teodoro Herbosa. Ang Puro Kalusugan isa ka community-based health initiatives nga magadala sa health services sa mga lugar. Pinaagi sa mobile clinics, medical missions kag community-based healthcare programs, nagatuyo ini nga maghatag sa libre nga check-ups, consultations, bulong kag treatment sa mga pumuluyo. Sa paglaunch ng inisyatiba sa San Miguel, naghiwas ang informative discussion sa hand,
foot and mouth disease, lakip mo sa dengue kag ibang pang communicable diseases. May gintanyagman nga serbisyo sa pumuluyo kaparo sa oral health care, immunization, field pen assessment, field health profiling, kag nanuhay-tuhay nga health education activities. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Agriculture, Western Visayas, ginahaylo ang mga manguma nga magpakigangot kung kinahanglan sang assistance sa pag-usar sang mga farm machinery. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita. Ginahaylo sa Department of Agriculture, Western Visayas ang mga mangunguna na nabuglayan sa pag-usar sa farm machinery na magpalapit sa Regional Office o sa Municipal Agriculture's Office agon martunduan sang eksakto nga pag-usar sini. Sa programa Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas Iloilo kag DA Region 6 sa Lunes, Agosto 25, ginpahayag ni James Earl Ogatis, Chief sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section o RAFI 6. Nga may pila ka mangunguma nga wala ginag-utilize ang farm implement kapareho sa rice transplanter bangod wala sang ihibalo sa pag-usar sini. Pahayag ni Ugates na hindi magkahuya sa pag-contact sa DA o kung sa mga para magpatudlo. Ginpahayag naman ni Karen May Hipolito, agriculturist sa rice program, nga may arakman sa ginatanyag na training sa farm machine operations. Dugang paniya nga pwede man makasulat ang mga asosasyon o kamangunguma nga luyan magpa-train o kung pwede man makakoordinate sa mga cluster coordinator. Kung hindi kita kahibalo, magpahilangot lang sa seedbed. Alam mo, ang isa ka constraint siguro mang kaya nakita natin sa usually na feedback sa aton ng mga extension workers is ang preparation sa seedbed. No? Paano ba na eksakto na pag-prepare sa aton na sabon. No? So, pwede kita mo makapagigangot sa amon, no? O sa aton ng mga Municipal Agriculture Office para mapahapos o kung may mga inovasyon kita, may mga practices kita magkawin na pwede natin i-adapt sa inyo tagsa-tagsa ka mga lokalidad, no? Nabatian ang kabahin sa pahayag ni Ugatis. Para sa Bagong Pilipinas, Mon Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaya na ginapabaskog sa Department of Trade and Industry gimaras ang digitalization sa micro, small and medium enterprise kasunod sa pagtaas ang numero sa mga Pilipino nga online na kung magbakal ka magbaligya sa na produkto. Sa datos ng DTI gimaras siya sa 2,103 ka MSME sa probinsya. Ang ilagi na buligan subong nga tuig 2025, 6% lang. Ang may social media page kag 22% lang ang nagagamit sang online payment. So no kay Rejoice Orkia, Provincial Focal Person sa Negosyo Center Gimaras, isa sa mga rason nga natumod sa ahensya ang kakulangan sa ihibalo sa mga negosyante tuoy sa paggamit sang teknolohiya. Ngani bilang sambat sa sini nga problema ang DTI Gimaras nagapadulong sa kabanwahanan kag kabarangayan ago diduso ang digitalization. Sa idalom sa mga programa nga NC Cares kag Go Digital boosting MSME growth. Ginatudlo sang DTI ang pag-obra sang Facebook page para sa online selling, paggamit sang GCash kag online payment kag pag-layout sa Canva para mas mangin makaganyat ang produkto nga gina-post. Patag ni Orkia, madamos ang benepisyo nga dala ang pangnegosyo sa digital platform. Magluwas sa mas dako ang merkado, hindi ta makadako ang magasto sa pagpakilala sa produkto na mas mahapos ang pagpakigangot sa publiko. Nagbunga man ang pagtingwa sa DTI Gimaras sa pagduso sa digitalization sa mga MSME. Pamatuod diri ang istorya ni Maria Teresa Bagunok sa poblasyon Nueva Valencia na isa sa mga ginhanas sa programa. Suno kay Bagunok na isa ka-anay OFW kasunod sa niya pag-obra sa Facebook page para sa negosyo na event styling services, nakilala siya sa mas madamo o kliyente, hindi lang gikan sa Gimaras kundi pati man sa mga Pilipino sa abroad. Dugang pa niya, mas naging mapos kag mas madasig man ang iyang pag-check sa iyang mga nabaton ng mga bayad sang nagsugod siya gamit ang online payment. Nagpabutyag naman sa kahandaan ng DTI Gimaras sa pagbulig sa ibang tangang mga MSME nga luyag magpaidalom sa paghanap. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:25 sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naging yung nabatian na detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Martes, Agosto 26 tuig 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas
Iloilo Radio Pilipinas Community Group. Ako naging lamang inyo alaga ng inyong tagbalita kada aga Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy.